Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida po. Nasa 12 araw na po ito kong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At alam niyo ba mga kabida, umabot na raw sa 300 million pesos po yung gastos po mga kabida ng Senado para lang po dito sa trial na ito mga kabida. Pero ni isang proof o patunay, direktang patunay o ebidensya against the Vice President, wala kong inilabas ito kong prosecution, mga kabida. Ito po yung naging pahayag po, at reaction mga kabida ni political strategist Malutikia. Okay? Nasasayangan daw, mga kabida, ang mga Pilipino dito ho sa effort, panahon, at pera po ng taong bayan para lang po dito sa impeachment trial ng Vice Presidente na wala naman po tayong napala daw, mga kabida, po. Eto, babasahin ko lang po, mga kabida, ito kong article po ng Ang Balita ngayon, po. Wala pa ring direct proof laban kay VP Sara. Ayan, ito yung titulo po, Nagbigay ng reaksyon sa social media ang kilalang political strategist na si Malutikia kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Okay? Ayon kay Tikia, mahalaga ang transparency, accountability at justice, ngunit dapat ay matibay at maayos ang pagkakabuo ng mga isinasampang kaso. Ayon. Ito yung sinabi po niya, mahalaga ang transparency, accountability at justice, pero dapat pulido ang charges. Ibig sabihin po mga kabida, na kung ang hinahangad po mga kabida dito is accountability, justice, at saka itong transparency, dapat siniguro po ng prosecution, na matibay po ang ebidensya po mga kabida. Meron pong direktang ebidensya laban ho sa Vice Presidente, para hindi ho masayang po ang effort, ang panahon, mga kabida, at ang gastos. Okay, hindi ho biro yung gastos daw Mantakin nyo 300 million pesos na po. Sa loob lang po ng 12 araw po, mga kabida. Imagine that. Okay? Mas malaki pa po ito, Kung ikumpara dun ho sa charge po, mga kabida, ng prosecution against the Vice President, ito hong paggastos daw, mga kabida, ng 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw po, mga kabida. See, sino mas malaki po? Itong gastos po ng Vice Presidente, okay, bilang Secretary ng Department of Education po dati, mga kabida? O ito hong gastos ng Senado, na umabot na po ng 300 million pesos na raw. Sabi po ni Malutikia, mga kabida, sa loob na po ng 12 araw po. Okay? Eto, tuloy po tayo. Binanggit din niya ang haba ng pagdinig at ang tinatayang gastos nito. Ito na. Ito na yung sinabi po ni Malu, mga kabida. 12 days na ang impeachment court at 300 million pesos na po ang gastos. Wala pa ring direct proof laban kay VP Sara, mga kabida. Ano ba ito? Nagsasayang lang ba tayo ng panahon? Nagsasayang lang ba tayo ng oras, mga kabida? Nagsasayang lang ba tayo ng pera? Alright? Bakit hindi ho kinwestiyon po ito, mga kabida, itong 300 million pesos na gastos po ng Senado? Kung totoo man po ito kung sinabi po ni Malutikia, na umabot na po ng 300 million ang gastos po dito ho sa impeachment trial against the Vice President sa loob lang po ng 12 araw, mga kabida. See? Pero ito hong gastos ng Department of Education na sinilbihan po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim po, kinwestiyon na po yung gastos na 125 million pesos, mga kabida, sa loob lang daw ng 11 araw. Alright? Kung kailangan po, hingiin po natin, mga kabida, yung breakdown dito ho sa 300 million pesos na gastos ng Senado.
paano ho nila ginastos ito mga kabida. Okay? Sa loob ng 12 araw po, ano? Okay? Yun yung sinabi ko po, ano, mga kabida. Matagal na po. Hindi pa po nag-umpisa, mga kabida, ito hong trial po, ano, ng Vice Presidente. Marami na hong mga legal experts at mga kritiko, ano, mga kabida, na nagsasabi na itong impeachment trial against the Vice President ay futile. Nagsasayang lang daw ng oras. Nagsasayang lang daw ng panahon, ano, mga kabida. At lalong-lalo na po, nagsasayang lang po tayo ng pondo, ano. Kung tutuusin po, may mas malaki pa pong problema po ang kinakaharap itong gobyerno, ano, ang bansa po natin, ano, mga kabida, kaysa dito ho sa impeachment trial against the Vice President, ano. Mantakin nyo, ha. Kaliwat kanan po ang problema na kinakaharap po ng mga Pilipino ngayon, ano, mga kabida. Unang-una po, ito hong issue po ng corruption. Alright? Ang tanong dito, na-address na ba ito, ano, ng gobyerno, ng Marcos administration? Okay? Itong patuloy, halos linggo-linggo na lang po, ano, na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, mga kabida. Meron na bang solusyon ang gobyerno dito, ano, mga kabida? Okay? Which is, ang epekto dito, mga kabida, yung pagtaas din ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Meron na bang support system ang gobyerno dito, ano, mga kabida, ano po? Oh, marami pa po. Marami pa pong problema ang Pilipinas, mga kabida. Pero ang inuuna po, ito hong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ano? Baka naman po, pati yung mga pangunahing gawain po ng mga mambabatas natin, both houses, ano? Ito hong mga kongresista at saka sa mga senador, ano? Mga kabida. Baka naman po, napabayaan yan dahil lang po nakatutok lahat, mga kabida, sa impeachment trial against the Vice President, ano? Thinking, okay, na papapanagot ang Vice Presidente, ano, mga kabida. Gaya na sinabi po ni Malutikia, 12 days na po tayo, okay, nakikinig at nanonood sa impeachment trial ng Vice Presidente, ni isang direct evidence and proof, wala hong naipakita po, ano, mga kabida, ano po. Diba? So, sino ngayon ang tumatawa dito, mga kabida? Sino po ang may malakas na halakhak po, ano, mga kabida? Diba ang kampo po ni Vice President Sara Duterte, ano? Okay? O, tingnan nyo. Parang hindi ho na-stress ang Vice Presidente. Parang walang wrinkles po, ano, sa kanyang mukha. Despite dito ho sa mga ipinambabato po sa kanya, ano, mga kabida, ng mga aligasyon, mga chismis. Okay? Parang wala lang po sa kanya, Parang hindi po siya apektado po, ano? Even yung kanya hong mga abogado po. Parang tinatawanan lang po nila, mga kabida, ito hong mga abogado po ng kabila, no? Itong mga prosecution team members. Okay? Ang sabi pa nga ng mga prosecutors po, ano, mga kabida, na lumiliit na raw yung mundo, ano, ni Vice President Sara Duterte dahil bulto-bulto po yung mga ebidensyang kanila hong isinabmit na po, ano, mga kabida, sa impeachment court. Okay? At nalalapit na raw, ano, mga kabida, yung araw ng paghukom laban mo sa Vice Presidente. Ano ngayon? Nasaan na po yung matibay na ebidensya po, mga kabida? Wala, diba? O, dito na lang po tayo sa confidential funds, mga kabida. Ang sabi po ng dating COA auditor, although sinabi niya, mga kabida, na meron hong paggastos po, mga kabida, na hindi ho dapat, ano? Okay? Kumbaga, dinisallow, ano, mga kabida, kagaya na lang po ng paggastos ng pagbili ng mga gamot, pagkain, ano, mga kabida, at even yung paggamit ho ng pondo para sa intelligence laban ho sa mga komunista, ano, dito ho sa pagre-recruit, mga kabida, sa mga kabataan po natin, ano po. May tuturing ba natin ito na kasalanan po, ano, mga kabida, ni isang kusing, wala hong natanggap, wala hong napunta sa bulsa ni Vice President Sara Duterte, ano? Diba?
May tuturing ba natin yan na malaking kasalanan po? Na ginawa po ito ng Vice Presidente, hindi ho para sa kanyang sarili, kundi para ho sa kapakanan po ng taong bayan, mga kabida po. Mantakin nyo ha, based doon ho sa 125 million pesos na ginastos daw ng DepEd, mga kabida. Okay? Umangal pa itong prosecution dahil may discrepancy daw, ng I think around 100,000 pesos ata yun, mga kabida po. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, nag-abono pa po si Vice President Sara Duterte, mga kabida, sa mga gastusin na supposedly ang gobyerno po ang sasagot, mga kabida. Diba? Ngayon, ano na? Pang 13 araw na po. Ngayong araw, mga kabida, dito sa trial po, ng Vice Presidente dyan po sa impeachment court, mga kabida, po. 2 article na po. Okay, yung una, yung sinasabi ho nilang grave threat, wala namang napatunayan Diba? Kahit na po yung mga nag-imbestigang NBI po, hindi ho nila napatunayan, makabida, na meron pong hinire na assassin ito kung si Sara Duterte. Basta lang po, ang kanilang conclusion, makabida, meron talagang grave threat. Pwede ba yon? Na walang supporting evidence po, makabida? Ang tanging hinahawakan lang po nila, makabida, yung video ni Sara Duterte kung saan po galit na galit po ito at nagbabanta daw, mga kabida. Tapos meron po silang mga witnesses po na hindi natin alam kung nag-rehearse ba ito, mga kabida, nag-aral ba to sa kanilang mga sasabihin, Kasi marami hong mga inconsistencies mga kabida, po. See? So, yung unang article na tinalakay po sa impeachment court, basura po yon, mga kabida. Eto na naman po tayo sa pangalawa. Ito hong confidential funds, mga kabida, ng Vice Presidente. Una, 2, at pangatlong araw po, Sa unang 2 araw po, mga kabida, simplang po yung witness ng prosecution. At nadali po siya doon, mga kabida, sa tanong kung aside ba sa Vice Presidente, meron bang ibang Vice Presidente na gumamit po ng confidential funds. Ang sabi po ng auditor na yon, yung witness na yon, wala. Tanging ang Vice Presidente lang po, mga kabida, VP Sara. Pero nung ipinakita po, mga kabida, yung isang memorandum circular mula sa DBM sa witness ng prosecution, at doon po na-realize po ng witness na meron palang ibang Vice Presidente in the past, mga kabida, na nagkaroon po ng confidential funds noong 2014, mga kabida na po. Okay? So, yun, para sa akin, nagsayang na po tayo ng oras, nagsayang na po tayo ng panahon, mga kabida. Lalong-lalo na po, nagsayang na po tayo ng pera, mga kabida. Okay lang sana kung pera lang yun, ng mga senador. Pera lang ng mga prosecutors po, mga kabida, Hindi, pera po natin yon. Dugo at pawis po, pinuhunan po natin doon, mga kabida, para lang po, makapagbayad po tayo ng buwis sa gobyerno, At ito na po ang ginamit po nila, mga kabida, laban dito sa isang leader na binoto po ng 32 million Filipinos, mga kabida, po. Hindi ba ito nakakahiya, mga kabida? Na ang buwis na binayad po ng mga Pilipino, kabilang na po doon yung 32 million na mga butante, mga kabida, ay ginamit para lang po wasakin, okay, at saka pahiyain po, mga kabida, ito hong binoto po ng 32 million Filipinos na si Vice President Sara Duterte noong 2022 elections, mga kabida. Okay? Now, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida? Dito ho sa sinabi po ni Malu Tikia. Okay, na ni isang proof o patunay, okay, na meron pong direktang kinalaman po, ito kung si Sara Duterte, mga kabida, dito sa mga asuntong isinampa po, laban po sa kanya, ito hong grave threat, confidential funds, ill-gotten wealth, mga kabida, at yung bribery. Okay? Duda po ako dito, kung hindi lang po ito maninipulahin po, mga kabida,
yung magiging resulta po ng botohan, 100% po ako ma-acquit ito kung si Sara Duterte, mga kapida. Alright? Hindi po ito makukonvict. Dahil dalawa po ang alaso dito ni Sara Duterte. Ano? Unang-una, walang ebidensya laban sa kanya. So sigurado ho tayo na ma-acquit po ito. Ano? Pangalawa po, wala ho sa side ng mga senator judges yung numero po, ano, mga kapida, to convict the Vice President as of now. Okay? So for your comment and for your opinion, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kapida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.